Subscribe now. Yan. Hello, Yeah. everybody. Papakita Yan, no? against the Si light. Mark Wala naman, ka, Mark. nagpapakita Wala, ng panis ka kaya, Mark, outdoor, panis. Welcome sa Wala backyard na namin, ako. mga Dre, no? Oo, ang ganda ng background ko ngayon. Pero kasi wala naman ako sa aking bahay. I am visiting in-laws in New York City. Nasa Queens ako. Queens, New Yun. York. Yan. Ako din, mga Dre, no? Saka, Out of Montreal ako. Nandito ako sa Saint Lazare. Out of Oh. Montreal, 40 minutes away from Montreal, mga Dre, no? Oh. ikaw, Mark, nasan ka? Out of the window. Okay. O, Yun, sige, welcome, mga Dre. guys. Episode 30 Welcome. now in Spot Pinoy. Nako, sobrang gusto ko itong i-interviewin natin. Super inspiring and ang maganda sa kanya, alam mo, dahil Facebook friends na kami dahil nakahunto ko na siya dati, he's so appreciative of what Canada has done for him and his family. For a time, at one point in time sa Pilipinas, naging kasambahay po siya. At ngayon, nako, ang ganda ng bahay, living a very nice life in Williams Wow. Lake, BC. Oo. Siya po ay si Gary Apruebo. Hi, Yun, Gary. Hello po. Yun, no? Hi, Gary. Ang ating mga ka-Spot Pinoy followers. Yan. Welcome, Gary. Ano to? Teka lang. Magpapasikat ito na ako. naman. Magpapasikat ako. Naka-iPhone ka ba? Ano? Ba't ako wala? Ay, wala. Ayan. Wala, oo. Naka-laptop ka, Gary? Naka-tablet po. Okay. Okay. O sige. Again, alam mo, nakakatuwa yung kay Gary. Ang daming nangyari sa kanya bago siya pumunta ng Canada. Where do you wanna start, guys? Sa buhay niya Pinas sa first. Pinas. Sa Yeah, oo. Pinas muna, no? Para may background tayo sa Ano kanya, bang oh. buhay ni Gary nung bago siya Correct. nag-Canada? Okay, go yung yung buong family po namin, usually po, very, kumbaga, lang po kami, nakatira po kami sa challenging area. Nakatira po ako sa Parañaque Metro Manila. So, parang kami pong magkakapatid, paaral po kami ng isang pare, kaya nakukontinue po namin yung school namin. Tapos po, yung mama ko po, widow na siya. 6 years old ako nung namatay yung papa ko sa stroke. Tapos, after that, siya na talaga rin yung umalalay sa buong pamilya namin bilang isang manicurista. Usually, sa manicurista, di ba, usually yung mga manicurista dati, nagbabahay-bahay. So, lakad dito, lakad doon. So, along the way, bilang bunso, ako lagi rin yung sinasama sa mga lakad niya. So, kita ko talaga rin kung yung... Nako, Gary. Naghang. Oo. Naghang si Gary. Kitang-kita Gary, naghang ka. Okay, teka. Gary. Ayan. Ulitin mo, Gary. Go. Okay. Naghahang-hang. Hindi pa din eh. Oo nga. Sasabihin, You know what? I'll bakit take him kaya? out para mapilitan siyang mag-reconnect. Sige. Okay? Kayat mo siya? Yun. Kinakarate ko yung bubuyog eh. Kala ko sasabihin ni Gary, kitang-kita ko po yung mga pagtanggal ng ingrown nung hindi ba kasi manukurista yun. Hintayin natin bumalik si Gary. Pero narinig niyo sabi niya kanina, he lived in a challenging area. Kasi doon, talagang they were very near or clarify natin kung nasa informal settler area siya. But he doesn't like calling it that. Gusto niya challenging area niya Okay. So, that's an idea kung ano ang kanyang background. Pero sige, Gary, bro. Sige. Nakakatawa. Sige, Gary, are you back? Ayan. Hello. Yan. Your signal lang welcome medyo back. sa choppy ka kanina, Gary. Sorry po. Yan. Okay lang. Gary, tama ba yung pinaliwanag ko? Kasi you described your place as a challenging or challenged area or challenging area. Why is that? Kumbaga, hindi ko rin po siya sinasabing nasa kami, squatters area. Kumbaga, I explain it and describe it as challenge area. Yeah. Kasi, sa lugar namin, mahirap, pero napaka-simple at masaya. Kumbaga, dahil ba siguro nung bata ko, hindi ko rin po alam na
may mayaman, may mahirap, may ganon. Kumbaga, alam ko lang, pag gising ko, pag lumalabas ako ng bahay, pag naglalaro, masaya, makikipaglaro masaya, ako sa no? bata ako. But napaka-simple talaga ang buhay. Kumbaga, hindi ko talaga ramdam din na, ano pala kami, challenge pala yung buhay, pati yung pinag-aanan din ng pamilya namin, pati nung mama ko, how na pinalaki kami sa ganung situation bilang mom. Tapos, yun nga, nung namatay po yung papa ko, parang yung church po sa amin, yung isang pari po doon, natulungan po yung pamilya po namin na pag-aralin po kaming magkakapatid. So, malaking tulong po yun that time for my mom na hindi na po niya iisipin yung pag-aral po namin magkakapatid. Kumbaga, kung ano na lang yung bills namin, kakainin namin pang araw-araw, yun na lang po yung yun na lang po yung iisipin niya. Tapos po, kumbaga, na-realize ko lang na nung medyo lumalaki-laki na ako, na eto pala yung situation ng buong pamilya nung nag-high school na po ako. Kasi after elementary, nag-aral po ako nung pare sa isang Catholic school sa Parañaque. So sa Catholic school, private school po siya, usually mga classmate ko po, mga may mga kaya, mga mayayaman. So doon ko lang din nagkaroon ng differentiate. Kung di-difference ko na sila may mga kotse, school bus, habang may mga service, habang ako lang pala naglalakad. Pero, again, hindi ko rin naman din siya ramdam kasi yung mga kaibigan ko, usually nung high school, puro mababait. I mean, doon ko rin, na-embrace din naman nila ako bilang, they don't mind kung ako ay isang, nakatira sa challenge area, habang sila nakatira sa BF home, sa mga magagandang subdivision, magagandang village. Then, nung year high school, doon ko lang din talaga nung malapit na ako mag-graduate, yung topic kasi namin, ano na yung mga school at college universities na napapasukan namin. So sila nagkikwento, okay, gantong university, gantong college, that time. And I realized hindi na pala, ramdam ko na siguro hindi na ako mag-college. Hindi na ako magka-college dahil parang na-stop na po yung support ng pare. Kasi parang hanggang na lang din yung kaya niya. So, grateful naman ako dahil nakapagtapos ako ng 4th year high school, and grateful din ako kasi yung isa kong kuya sa buong family, bago naman na-cut yung health, nakapagtapos din naman siya ng college. Yeah. So, so yung parang yung kuya ko sa buong pamilya namin, siya yung talagang nakapagtapos ng kolehiyo. So, architecture galing si kuya. Opo. Tapos po siya ng architecture course. Tapos po, nung pagka-graduate, yung time na nag-uusap-usap kami na, sana kayo mag-entrance exam ng university, ako nakikinig ako sa mga kaibigan ko. Pero I don't open na, hindi na ako mag-aaral. Hindi naman sa naiiya, pero hindi ko lang din siya na-share. Kumbaga, accept lang ako ng accept ng mga kwento nila. Pero masaya rin naman ako kasi syempre yung mga kaibigan ko ba nung high school na nakasama ko ng 4 na taon na talagang nagkaibigan ko until now, at least sila makakapagpatuloy ng school. Kung ako, it's okay kung kasi dahil ba siguro maaga rin akong naging matured yung pag-iisip ko. Pagka-graduate ko, ang pinakagusto ko na talagang gawin kung hindi ako mag-aaral is magtrabaho. Yan. So sinabi ko sa mama ko, hindi rin naman ako magtatrabaho, mag-aaral ng college, or hindi niyo rin naman ako masusupport sa college, magtatrabaho na lang ako. Yung mama ko, bata ka pa, syempre parang 13 pa lang ata ako noon, or 14. So sabi niya, anong work ang gagawin mo? Sabi ko, kahit anong, siguro, try ko na lang mag-apply para at least matulungan kita sa bahay kasi wala nang support ng hindi na kami natutulungan nung pare. So ilan pa lang kayo magkakapatid?
Nako, Gary. Kung uli. Sumakto pa si Gary. Alam mo, I will take... Ayan, okay, go. Ayan, Ayan. Ilan, Gary? Ilan kayo? Ilan kayo magkakapatid? 6? Opo, yung dati po. Okay, ang dami, no? Yung 3 panganay namin, mga kanya-kanya pong pamilya that time, tapos kaming 3 mga mga bunso, kami po yung nag-aaral that time. Tapos ako po yung bunso sa magkakapatid. Tapos that time po nung nakapag-graduate na po ako ng high school, nag-start na po akong maghanap ng trabaho dun sa malalapit lang po sa lugar namin. Bali po, nagpapasa po ako ng mga resume sa mga malalapit na restaurant bilang dishwasher, tapos mga malalapit din pong gasoline station na walking distance para maging gasoline boy man. But unfortunately, hindi rin naman natatanggap. Dahil siguro rin, dun sa age ko na bata pa, parang you're too young, parang you're 13. So, sabi ko sa mama ko, 13 years old. Yes, opo. Sabi ko sa mama ko, kung meron siyang kakilala na lang na pwede kong pasukan na trabaho, sabi niya, pinaghahanap ng isa niyang kliyente na lilinisan ng pinaglilinisan. So sabi niya, gusto mo ba? Sabi ko, try ko ma. So pinunta niya ako doon. So ang business nila is parang dispatcher, parang rentahan ng mga kotse sa airport. Parang ganon. Tapos, stay in siya, parang trabaho is stay in, mag-dispatch ng mga kotse pag kailangan sa airport. At the same time, all around doon sa, para kasi siyang bungalow house na naging business, so stay in. Pero libre lang din man lahat. Libreng tulugan, libreng pagkain, tapos ang sahod ko is 500 pesos per month. Pero that time, ano yan? Basically, ang tawag, boy, di ba sabi mo sa akin, Gary? Parang boy. Boy siya doon. Yeah, boy. Opo, boy. Yeah. Boy ka. Pero grabe, ha? Grabe, di ba? Oo. Yeah, pero that time, dahil nga siguro bata ko, kung meron, iniisip ko, 500 that time, ang laki. Malaki na. So, pag nagkakaroon ako ng sahod, binibigay ko talaga 100%. Ma, ito yung 500, ikaw na bahala. Kasi wala rin naman akong gagastusin dun sa pinagtatrabahoan ko kasi libre pagkain, libre lahat. Dinadala na lang ako ng mama ko ng mga shampoo, sabon, na panligo, ganun, panlaba. So, tapos, hinahayaan niya lang din talaga ako, gusto mo ba talaga itong ginagawa mo? Oo ma, gusto ko. Kasi enjoy ako Kasi na-enjoy ko kasi natutulungan ko yung may financial help ako nabibigay sa mama ko, kahit papano. That time. So, hanggang nung boss ko, dun sa pagtatrabaho ko, parang sabi niya na marami ka pang pwedeng gawin. Kasi nakikita ko naman na maalam ka sa computer, maalam ka sa mga ganito. Kung mag-i-stay ka sa akin, hindi ka mag-grow. Kung mag-aral ka, kung mag-explore mo, kung ano yung kinikita mo dito ngayon, siguro panimula, then all of the sudden, huwag kang mag-i-stay dito ng matagal. Kasi, sayang, nasasayangan siya. Hanggang nung kuya ko, that time, kasi nag-i-start pa lang siya ng ng pagka-graduate niya ng architect, nag-i-start pa lang siya ng buhay niya na maghanap ng, ng career niya. So wala pa rin siya talaga hanggang nung kuya ko na I asked my brother kung pwede niya ba akong suportahan sa school na lang. That time, dahil wala pa nga siyang career na i-start, so wala pa rin talaga siyang income na maganda. So ang sabi niya, hindi pa time para matulungan kita, sabi niya, kasi nag-i-start pa lang din ako ng career ko, wala pa akong magandang income. Sabi ko, sige, ganito na lang, kunin mo ko rito, tapos, kunyari palabasin na lang natin dito sa boss ko na pag-aaralin mo ko para hindi naman nakakahiya. Kasi, kumbaga, dahil sa bait nila, mabait sila sa akin, nahihiya ba ako bilang bata doon at that time. So sabi niya, sige, kunin kita. Hanggang nilet go ko ng boss ko that time. Sabi ko, sige, aral ka. Pagkabalik ko ng bahay, nagpaalam ulit ako sa mama ko at sa kuya ko na, ganito, maghanap ulit ako ng trabaho.
Kasi para ano pa ako noon mga 15, ganon, baka pwede na ako magtrabaho sa mga fast food. Ang pinakamalapit sa amin na area na maraming fast food is Baclaran. Okay. So, gawa ko ng maraming resume, tapos sabi ko doon sa kaibigan ko, samahan mo ko kasi medyo wala pa akong lakas ng loob that time. Kasi ang alam ko lang na puntahan yung area lang namin. Doon lang sa area lang din namin. Kung mag-travel ako papuntang Baclaran, hindi naman din ganun kalayuan, medyo natatakot pa ako mag-isa. Kasi maraming tao sa Baclaran. Sabi niya, sige, join tayo, mag-apply tayo sa mga fast food. So, nag-apply ako in different fast food, Chowking, Jollibee. So, yung mga na yun, hindi ako na natanggap. Kasi parang ang mind ko talaga, na meron kasi that time, gusto ko makapasok ng Jollibee kasi parang meron silang student help. Parang sa mga gusto mag-aral ng college, tinutulungan nila, binibigyan nila ng allowance. May ganun pala sila? Opo. Ang target ko talaga, Jollibee. Pero hindi rin naman ako natanggap sa mga Jollibee store. Sabi ko, sige, balik ako ng Baclaran ulit, tapos apply ulit ako sa iba namang fast food. So, try ako ng McDonald's. So, praise the Lord, nung pagkatanggap ko ng pagkapasa ko po ng McDonald's, ng resume sa McDonald's, natawagan po ako for interview. Yeah. Pero during interview, muntikan rin po akong hindi matanggap. Kasi parang that time, lahat ata ng mga fast food, ang hinanap talaga, working student. Ayaw nila na magiging bread and butter mo yung fast food. Kasi gusto nila kasi parang suporta nila yung mga working student mga fast food. So that time, sabi ko, paano yan hindi ka currently enrolled? Sabi niya, kasi ang tinatanggap namin, currently enrolled. So sabi ko doon sa manager na nag-interview, mag-aaral po ko, tanggapin nyo lang po ko. So sabi ko, kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Tapos kinuwento ko nga po yung buhay namin. Sabi niya, sige, lagi ka naman nakasmile. Parang naaawa naman ako, parang nahahabag naman ako kung hindi kita tatanggapin. So, natanggap po ko during that requirement, dun po sa employment. So, ang first job ko is sa McDonald's po. Yeah. So, tapos, tinuloy mo na yung pag-aaral mo? Tinuloy ko po yung pag-aaral ko nung nagkaroon na po ng opportunity yung McDonald's company na ipasok ko sa management team. Later on pa bale, not right away siya hindi po. Ilang taon pa po. Okay, oo. Pero kinukulit na ako ng company na, kailangan mo mag-aral kasi hindi pwedeng hindi na, hanggang habang tumatagal, nare-recognize po nila yung work ko po hanggang napopromote po ako from crew trainer, from crew chief, hanggang naging management trainee po. Yan. Okay. Management trainee, pero hindi ka pa nag-aaral noon. Hindi ka pa Opo, parang ang na po namin, yung owner po, kinausap na po ako na ipopromote kitang management trainee, pero kailangan mag-enroll kasi parang requirements. Kasi kailangan college graduate ka doon pag gawin ka manager Totoo po. So that time po kasi 100% sinusuportahan ko pa rin. Tinutulungan ko po yung mama ko sa bahay. So kasi libre naman po ang pagkain sa McDo sa break namin. So, kumbaga, ang kinukuha ko lang dun sa sahod that time is pamasahe ko lang talagang jeep. Then, the rest, sa mama, ito yung pera, ikaw na bahala. So, wala rin naman akong nasa-save. So, that time, binalikan ko yung ako, that time, na architect na, kuya, ganito kasing sitwasyon ko, gusto ko na McDonald's company na ipasok sa management team, pero kailangan kong mag-aral ng college. Sabi niya, hindi kita masusuportahan sa malalaking university, pero at least kahit siguro maghanap ka ng ibang school. So, yung harapan ng lugar namin, Gary. Naghang uli.
Gary. Pati si Hulaan Ina ko yata kung saan naghang. school Akala ko niya. pati si Ina naghang eh. Hulaan ko yung school niya. Parañaque. Hindi kaya sa ano to, sa Olivares nag-aral to. Grabe, katinang baka mata nga, ko. no? Sa may multi siya eh. Pero, sige, Hulaan ko. I will kick him out again para mapilitan siyang bumalik. Pero, bago Feeling that, ko lang. dahil, medyo may idea na ako dun sa timeline ni Gary. Meron ako. Sa McDonald's niya, basically, din na-discover ang Canada. Kasi, sige, papakwento natin kay Gary. Pero, nung hindi pa siya magma-manager, yung mga kasamahan niya, ang dami daw nagsisialisan papuntang Canada. Yung nauso kasi yun eh, yung mga anong year yan, mga 2013 yan, ganyan. Siguro. Matagal na kaya. Ano yung kahit crew pa lang pwede mag-apply papuntang Canada? Dati. Ayan. Gary, I told them that it was McDonald's that introduced you to the idea of moving to Canada, di ba? Bago ka pa umabot sa management trainee. Hindi pa, di ba? So ano nangyari? Nag-aalisan na. Oo. Yeah, that time po kasi, nung pa-promote po ako nung nasa management team na ako, napapansin ko talaga na yung mga senior manager ko nagre-resignan and puro Canada. That time kasi parang nag-boom McDonald's Canada sa anong year yan? Philippines. Gary, anong year yan? Para mga 2011, 2012, 2013. Ayan yung mga yan eh. Para mga kasabayan namin. Kasabayan. Yeah. Parang ano po parang basta galing kang McDonald's or fast food that time, mabilis yung process. Mabilis yung employment. Oo. Diretso sila ng mga Tim Hortons, A&W, ganyan. So, saan pumasok yung idea ng Canada? Ikwento mo, Gary, that you also tried. Hindi ka pa manager, di ba? Yes po. Nag-attempt ka sa agency. Yeah. Okay. Nung pa lang po ako, bago ako maging manager, nagkakaroon ako ng idea pa unti-unti about sa abroad. Canada, Australia, kasi ganing yung mga pinag-a-applyan na mabilis na mga galing sa McDo. So, pagkapasok ko ng management trainee, doon na parang nagkakaroon ako ng vision, yung pag-apply sa mga agency. Pero ang advice mga senior manager ko is stay there, get training as many as you can. Para pag once na nag-apply ka ng abroad or Canada or Australia, malaki yung chances mo kasi ang una nilang titignan yung training background mo, yung mga certificate from McDonald's. So, habang napopromote ako into other position, 2011, nag-start kong mag-apply in other agencies. So, yung una kong apply is parang 2011, nagpasama ako sa kaibigan kong manager din. Sabi ko, apply tayo. Sabi niya, kasi natakot ako mag-isa pati hindi ako sa magbiyahe papuntang kung saan man yung agency. So sabi niya, sige, apply tayo. Pag-apply namin, pasa kami ng resume. Ang daming mga nag-a-apply. Tas different branches of fast food na may mga position. Sabi na, tas iniisip ko na ako, parang tayo dito, ligwa kaya dahil pala tayo, parang baguhan. Sabi, yung mga nakikita namin, experience, tapos parang mga talaga sila, mga age 30, mga ganon, above. Sabi ko, sige, kahit na, hayaan mo na, apply na lang tayo. During interview, yung first apply ko, hindi ako natawagan. Tapos malaman ko, sinabi nung kasama ko, natawagan ka? Sabi ko, hindi, natawagan ka. Sabi niya, natawagan ako for comeback. Sabi ko, ha? Natawagan ka for comeback? Sabi nga, oo. Tapos hanggang naka-accept siya ng job. So, okay. Yeah, hanggang sabi ko, sige, mag-ano na lang ako. That time, tanggap ko pa sige, para talaga sa kanya. Tapos, siya bilang food counter attendant, Subway, sa Alberta. Alberta. So, nauna siya. Tapos, by then, nag-try ulit ako for the second time. Siguro mga
between 2011 and 2012. So sinama ko na naman yung isa kong kaibigan, apply tayo. Sabi niya, kasi may mga certificate na kami for McDonald's, so may mga training na kami, baka medyo ganda-ganda na yung resume ko. So sumama siya sa akin, pag-apply namin, ganun pa rin, maraming mga McDonald's experience, na maraming mga McDonald's fast food managers ang nag-a-apply. So, apply lang kami, hanggang ang natawagan for comeback is yung kasama ko na naman na nagkasama ko. So, at the end... Ikaw lang yung nagyayaya, So, at the end... siya yung nagyayaya. Yun yung masaklapan doon. At the end, natanggap na naman po siya. Tim Hortons naman, Alberta din. Food counter attendant. Gary, yung agency na yan yung in-applyan mo rin yung last na in-applyan mo? O ibang agency? Yes po, opo. Doon pa rin. Doon pa rin po. I choose yung agency kasi sa mga ibang agency po may mga may mga bayad. At that time hindi po agency mo Mercan yan. Sa Staff House International Resources. Staff House. Staff House. Okay. Kasi sa sa Mercan agency parang kailangan mong magbayad para mahanapan ka nilang employer. Here in Staff House, hindi. Parang talagang no processing fee. Parang IPAMS, parang kami. Parang yan yung nagpaalis sa akin pa Saudi, Staff House. Yeah. Ako naman, IPAMS. Yung IPAMS naman, wala rin babayaran sa IPAMS. Ang sinagot, parang medical. Medical nyo. Okay. So nakadalawang reject ka na. Nakadalawa. Pangatlo. Yung pangatlo po, nagpasama ulit ako dun sa senior manager ko. Parang 2013, early 2013, nagpasama ko dun sa manager ko. Sabi ko na kay Ma'am Maria na, apply tayo ma'am. Sabi ko, try lang na kasi parang na-promote na naman ako into another position. Sabi ko siguro naman this time meron na akong laban. Sabi niya, sige, apply natin. Tapos pag-apply namin, hindi na naman din ako natanggap siya. Siya na naman natanggap. Yeah. Si Gary yung lucky charm pala. Lucky charm. Gary, hindi kaya naggaganong. Ikaw yata yung lucky charm. Sa ano po siya, yung senior manager ko po, na-end po siyang food counter attendant, Subway, Winnipeg. Winnipeg naman. Tapos, siguro doon na ako nakaramdam ng something na naiisip ko na bakit hindi ako natatanggap. That time parang napanghihina ako na loob. At as dumaan din sa time na parang kumbaga na nainggit ganon. Pero inggit ko noon, iniisip ko rin na hindi, nainggit ako sa pag-alis niya, pero ang gagawin ko na lang mag-training pa ako ng marami. Para pag once nag-apply ulit ako, marami na akong training, medyo madadagdagan pa ulit yung credential ko sa resume. Then, pang-apat. In the fourth time, nagsama ka, hindi na. Hindi na ako Bakit? Ba't hindi ka nagsama? Naisip mo ba na baka hindi na naman yung matanggap, yung ganon? Oo. Hindi na ako nagsama. Tinry ko na lang ng isa. Parang wala rin naman na hindi ko rin. Baka nakaalis na. Wala kang mayaya. O baka wala kang mayaya. Nakaalis na lahat. Ako na lang yung natira. Alam mo, Gary, sana sinama mo yung gwardiya nyo. Sama mo ako, baka. Hindi ko na lang alam kung matatanggap pa yung gwardiya na. So mag-isa ka na lang. Kaya nga, tapos yung mag-isa po ko, nagkaroon ako ng callback. Yeah. Pero pagkatanggap ko ng callback, ang dami-dami na naman namin. Tapos nakikita ko yung mga bossing, yung mga mataas na position around different franchise ng McDonald's nandoon. Sabi ko,
paano ba? Wala akong laban sa mga ganito. Oy, pero at that time, Gary, management trainee na si Gary nung pang-apat niyang try. Right, Gary? Mataas ka na nun. Medyo mataas mataas ka na. Kaya mga kasabayan niya, matataas na rin. Siguro sa batch na yun. Oo. Ang problema lang, sila more experienced sa McDonald's. Ako, parang kapo-promote lang on that position. Parang ganun. Tapos, sabi ko, sige, gagalingan na lang din sa gagalingan. Gary! Wala uli. Gary! Ay, hello po. Pero ang saya ni Gary magkwento, no? Tuloy-tuloy lang. Okay, ayan, go. Yan. Inisip ko na lang, galingan ko na lang sa interview, tapos bahala na rin kung ano nangyayari. Bali, ang unang interview is parang yung agency ang nag-conduct ng interview. Hanggang nalalagas. I think 400 applicants, hanggang nag-50, hanggang nangalahati, hanggang nag-10, hanggang nag-6. So, akala ko, daming cut no? Oo. Akala ko nung 6 na kami is, yun na yun. Yun na yun. Hindi pa. Kasi yung 6 kami, ang nag-interview na nung may-ari na talaga ng McDonald's dito sa Canada, na pasukan namin through Skype. Okay. Oo. So, akala ko, 6 siguro kami mapasok. Tapos, nung nagkaroon ng callback, doon na nag-find na, sir, isa ka sa mga natanggap. Yan. Pupunta ng Canada. Yun? Ilang kayo nakuha? 3 po. Grabe, di ba? Grabe ang grabing cut. Managerial position or supervisory position. Yeah. Ang tawag po that time sa amin sa position is entry-level supervisor. Okay. Pakita natin yung mga may picture si Gary. Tingnan mo. Yeah. 2008. 2008. Totoy na totoy, no? Hanggang, tinan mo asenso na nga rin talaga. Ayan, ano na siya yan? Management trainee na. Yes, management trainee. Oo. Okay, diba? Okay. Ang dami mo siguro nauubing hamburger, no? So nakapunta na si Gary. Let's just, bilisan natin. Okay. Kasi para makapagtanong din kami, Gary, no? Nakapagpunta si Gary sa Williams Lake, BC na agad. So, okay. And then, sige, ikaw naman na, Gary, sorry. From Williams Lake sa McDonald's. Yeah, from Williams, 3 po kaming Pilipinong unang na-hire on that branch, McDonald's Williams Lake. So, nung straight po kami, TFW, entry-level supervisor for 2 years ang contract. Dito sa Williams Lake, McDonald's Williams Lake. Yun. Gary. Kasi, Tatanungin ko yung susunod kay Gary. Ayan, go Gary. May tanong ako sa iyo ito matindi. Sa Williams Lake ba mga subscription ng mga internet diyan? Ayan, ito. Ayan, go Gary. Sige. Ano po yun, Kuya Mark? Joke lang yun. Hindi. Gary, did you finish your 2-term contract with McDonald's? Hindi po. Bago po siya matapos, nakapasa na po ako sa Express Entry. Yeah, na-PR po ko bago mag-expire yung contract ko. Teka, busy no? How did it happen? Oo nga. Paano ginawa mo? Paano ginawa mo? 2014, March 2014, dumating po ko rito sa Canada. Okay. Tapos, March 2015, kami po yung parang pioneer ng Express Entry. Okay. Tapos madali, parang wala pang tatlong buwan na po ko na draw na nakuha po ko. Tapos tuloy-tuloy na po. Na PR po ko 2015. Oh, okay. But he stayed with McDonald's for a while. Yes, for a while. Yeah. Kasi po. Tinapos mo yung 2 years. Tinapos ko po yung 2 years ko.
kasi parang naging masaya rin naman po ako that time sa McDonald's. Na-enjoy ko habang yung asawa ko po is nakuha ko rin po ang spousal visa. Okay. And then, ikwento mo why you decided to eventually leave then McDonald's. Yeah, nag-decide po ko na kasi nung na-PR na po kami at dumating po yung mga bata, yung income po namin mag-asawa sa McDonald's. Kulang na. Kulang po. Kulang po talaga. So, parang feel ko hindi kami maka-move forward pamilya kung McDonald's lang siya. Pero grateful din naman ako dun sa McDonald's kasi masaya nga ako eh. Pero at the same Teka lang. Teka, may tanong ako. Yung napangasawa mo is kasama mo sa McDonald's? Sa Pilipinas o sa Canada? Sa Pilipinas. Yung napangasawa mo? Sa Pilipinas pa? Oo. Sa McDonald's din siya. No, pero nag-McDonald's din si wife in Williams Lake eventually. Yes, opo. Yes. Okay. Nung nalaman nila na nakapasa yung wife ko for spousal visa, sila po yung bumili ng plane ticket ng asawa ko to here right away. Grabe. Okay. Wow. Okay. Free, That's nice. For free. Grabe. Even my kids, nung na-PR kami, dahil alam nilang naiwan namin yung mga bata sa Pilipinas, when they knew nakuha na namin permanent resident, silang bumili ng parang pinautang naman kami nung McDonald's kasi close naman kami nung may-ari. Franchise yan, no? Po? Franchise po. Oo, mabait yung may-ari, no? So, pinautang po kami na plane ticket nung yung asawa ko po is siya pa yung umuwi ng Pilipinas para kunin po yung mga bata sa Pilipinas. Dalawa po yung anak namin that time. Then, binigyan nila kami ng perang panimula, magpamilya. Wow. Kasi alam nilang mag-i-start kami ng panibagong apartment. Kasi nung dumating yung mga bata, nasa 1-bedroom apartment lang kami. Yan, no? Napaka-generous ng McDonald's, no? Oo, mabait yung no? Yan. Okay. Until now, yung mga boss ko, kaibigan ko. Kumbaga, nag-hangout din kami. Kasi talagang yun din eh, simula sa Pilipinas hanggang dito, grateful din naman ako na yung mga lahat na naging employer ko. Kumbaga, suporta dun sa growth na gusto kong tahakin din. Okay, so after ng McDonald's, so hindi kasya yung pera natin dito, anong naging next move nyo? Nung nagpaalam po ako sa boss ko, sabi ko dun sa boss, gusto ko pong maghanap ng ibang trabaho. Kasi eto po yung sahod namin mag-asawa, parang hindi po kami makaka-move on. So ang ginawa ng boss ko, may binigay siyang letter for parang proposal letter, eto yung magiging next position mo, eto yung magiging sahod mo. Pero that time, hindi pa rin siya sapat. Parang konti lang yung tinaas. During that time, magkano na yung sweldo mo, Gary? $12.75. $12.75. Grabe, Anong year yan? no? Anong year yan, Gary? 2016. 16? Oo, 12.75. Tapos pagkano na yun? Parehas kayo ng asawa mo, 12.75, parang ganon. Ano naman siya? 10.75. Minimum. Parang 10 or 11. Minimum. Okay. And then, Gary ended up applying sa yung sikat na industry dyan sa Williams Lake. Yeah. Nag-apply po ako sa mill. Tinatawag po siyang mill dito na gawaan po ng mga lumber. Lumber, no? Opo. Hindi mabigat yan. Hindi naman po kasi po siya, machine. Operator ka. Operator po ako ng machine. So, especially po now, 7 years na po sa Tolco, medyo magaan-gaan na rin po yung trabaho ko. Pero, nung that time po, nung inalaw na rin po ko ng boss ko ng McDonald's na umalis ng McDo, kasi nga, sabi nga rin naman na hindi nga mabibigay yung Gary! Hindi may ibibigay nung Oo, ayan. Go. Mabilis na, Gary, magkano yung sweldo nung pinuntahan mong trabaho? Sa mill.
Na-freeze pa nakangiti din pa si Gary. Ayan, go ahead. Okay, go. Magkano yung sahod mo? Magkano yung sahod mo doon sa meal na nilipatan mo? Nag-start po ko ng... Gabi ka, kabitin ka, Gary. Kakabitin ka naman, Gary. Parang ano to ha? Hello po. Hello. Commercial break yung pag nag-hang. Magkano, Gary? 7 years ago, nag-start po ako 29 per Oh, hour. laki ng diferensya. What? Yeah. Talaga? Ganun kalaki? Gary, may ano, saan yan? Williams Lake? Williams Yes po, Williams Lake. Checking ko at hanap kami ng bahay dyan pag Grabe. Okay, alam mo, Gary, Okay. natin ng konti kasi ang dami pang ikukwento ni Gary, I tell you. Okay, so he moved to yung plumbing, ano tawag ito? Sa lumber. Sorry, No, sa mill, yeah. Company. And the wife stayed in McDonald's. Pero, syempre, ano pa rin si Gary, looking for extra income. Tell us about yung naging side job mo with your child, yung panganay nila. Ayan. Ano pa to, ha? Ibinibiti mo na naman kami, Ito naman, Gary. Gary, galing mo talaga mambitin eh. Ay, Gary. Nakita mo naman yung starting, 12 to 29. Grabe. At Grabe, di ba? Hindi lang times 2. Di ba? Hindi lang times 2. Parang I think 2.5 yata yung tinaas nung sa... until now, hindi naman ganun kalakihan ang ang sweldo ng nasa McDonald's, yung mga manager sa McDonald's. Isipin mo, 29 siya last 7 years ago. Paano na ngayon? Yan. Okay, go, Gary. Oo. Hello po, yan. Yan. Oo. Yeah. Bago pa noon, nag-i-start pa rin po ako sa toll ko. Nagsa-side job po ako ng mga linis-linis sa mga sa ibang mga ka-churchmate namin. Nung una, volunteer. Hanggang nasabi nila na, ay, walang volunteer dito. Kasi parang gusto kong tulungan lang yung mga church namin eh. Hanggang sabi nila na, sahuran ka na lang namin. Do it, pero sasahuran ka namin. So, tinanggap ko lang din siya. Hanggang yung words of mouth, hanggang yung pangalan ko, sino naglilinis ng bahay mo? Hanggang may mga kumukontak sa akin na, is this Gary? I'm looking for a cleaner ng bahay. Gusto, kung pwede ko raw silang tanggapin. Ako, tanggap lang din ako tanggap that time. Mm-hmm. Hanggang nagkaroon ako ng isang commercial cleaning. Okay. So that time, na-realize ko na parang may potential. May potential. So, that time, yung mga residential cleaning ko, binigay ko lang sa ibang mga kilala ko. Kumbaga, tapos nag-start na ako ng parang commercial business. Yeah, commercial po. Ngayon, ano na siya, this year, ginawa ko na siya license and registered cleaning business. Ayan. So, G4. G4. Kasi yung anak ko is 4. All their name starts with G. So, pinangalan ko sa kanilang 4. Teka, so, Gary, okay. Parang ang bilis ng transition okay? So, nagkaroon ka ng isang commercial na cleaning, tapos kumbaga ilang buwan, bago mo na-realize na, okay, I think kailangan ko nang i-give up yung mga maliliit, yung mga bahay-bahay, mag-focus na ako dito. Kumbaga, 4 years ago, parang nung nagkaroon ako ng isang commercial cleaning na magandang income 4 years ago, ginive up ko na yung mga residential at binigay ko na lang sila sa ibang mga naghahanap naming ka-churchmate ng extra income. Okay. Hanggang yung isang commercial company, i-recommend na naman ako sa isa pang commercial. So, inaccept ko. Hawakan mo na. Doon na, every year, nagkakaroon mo ng isang commercial client. So, now, meron na akong 4 na commercial client. Then this year, I really decided na i-registered na talaga siya into registered business. So, teka. Go, Mark. Paano before hindi ka hindi ka naka-registered. So, paano may tauhan ka, mag-isa ka lang yung gano'n? Mag-isa lang po ko. Bali, dito po kasi sa BC, pag once na
merong range, for example, 30,000 ang revenue in a year. Below that, pwede kang hindi mag-registered, pero iaano mo lang siya into tax. Okay. Parang income lang. Parang income. Opo, extra income. So, this year, dahil dun sa mga client ko, nagkaroon kasi ng market dun sa business na nag-boom na. So, I realized, I think this is the right year na rin na i-registered siya. So, everything is in place this year. So, ngayon, registered na siya, license, may accountant na rin ako who's handling the business. Wow, so full-bloom business na siya. Yeah. Opo. Praise the Lord. So, ngayon, may sinasahuran ko sa payroll ko yung panganay kong anak. Yan. Okay. So, imagine so again, wife is in McDonald's, Gary is with his full-time job pa rin sa Tolco, plus tapos? Yes. Okay. Let's see. Papakita natin yung isang bunga ng kanilang paghihirap. Wow. Kailan to, Gary? Kailan niya nabili? Yeah, 2022 po. Wow. Interesado ako dun sa okay. Kumbaga nag-decide ka na binitawan mo na nga yung iba, di ba? Yung mga private cleaning mo, nag-focus ka dun sa isang commercial. Paano? Nagtatrabaho ka ng full-time job tapos ginagawa mo yung isang commercial building. Parang ganon. Yes po. Opo. Parang ganun po. Ang minamanage ko po yung oras ko. Kumbaga, it's either gagawin ko siya bago ako magtrabaho or after ng trabaho ko. So, yung time, minamanage ko lang dun sa time na wala akong mamimiss sa pamilya. For example, kung panggabi po ako, out ako ng 12 midnight, after 12 minutes, dun ko siya gagawin, yung side job ko. Kasi pag uwi ko, hindi rin naman ako nakakatulog. So para at least, yung time na instead na itutunga ako lang dito sa bahay, is... Ano yung per oras ka? Yeah, yun, ganun po. Tapos pag pang umaga na, naman, Gary. Hindi, hawak niya na Hawak niya na yung cleaning. Yung oras niya doon, no? Ibig sabihin niya. Pero per oras pa rin, wala pa rin kontrata. Hindi. Kontrata na yan, Rice. Kasi may mga kaibigan akong ganyan ngayon. Sila na kontrata pero per oras. Hindi, yung per oras mong lilinisin yung isang lugar. Yung kunyari, bibigyan ka ng 4 hours, lilinisin mo yan. Pero pwede mong gawin na 1 oras lang yan. Pero babayaran ka ng full monthly. 4 hours, okay, Tapos monthly yan, kunyari, 2K monthly ang bayad dyan sa establishment na yan. Pero every 3 weeks ka lang, every 3 days. Pupunta. Basta lilinisin mo. Basta yung account na yon, kunyari, 2,000 yan. 2,000 yan. Kunyari, 1,000. Regardless kung gaano ka kahabang oras o gaano ka iksing oras yung pagtatrabaho mo doon. Basta pupunta. Yan. Yun? Gary. Napaliwanag na ni Mark. Paano yun? Kasi interesado nga ako kung paano gumagana yung bayaran ba? Kung per oras o kontrata, yung ganun ba? Dati po, nung nagre-residential ako, per hour po. Pero ngayon, by contract na. Contract na yan By contract na siya. Kasi kasama na yung mga cleaning materials, ganun. Well, so far, lahat po ng clients ko, sila may sagot. Nag-show up lang ako. So manpower ka lang? Yeah, manpower. Kumbaga, dun sa agreement na ginagawa ko, eto yung agreement ko, it's up to you po kung tatanggapin nyo. Kasi parang for me, mas profitable on my part na sila yung bibili ng cleaning nila. Ang gagawin ko lang show up. May tauhan ka na, Gary? May mga tauhan ka na? Yung panganay ko po, ang tao ko, then soon po, ang future plan ko po talaga is mag-generate ng payroll para soon, pwede po ako makapag-apply ng MIA para makuha ko rin po yung mga kapatid ko, yung kamag-anak ko. Ganun po. Ganun po yung plan. Diba? So, nag-ano ka na ba? Kailan ka pa nag-resign sa trabaho mo? Hindi pa nag-resign. Hindi pa rin? Hindi pa rin nag-resign. Grabe din ang work hours niya. Wait, pwede mo,
Teka, pwede bang example kung anong klaseng kumpanya yung ano ba, school, opisina, yung client mo? Commercial client. Okay. Oo. Isang clinic, isang church, isang gymnastic, at isang tax office. Yeah. Ang dadaling linisin yun. Gary, ang dadaling linisin yun. Parang building types pa. Hindi naman po. Yeah. Hindi naman. Gary, ano lang yun, mo pa. Punas-punas Yeah. Punas-punas Ano po vacuum. talaga siya manageable. Then yung recent client na hindi ko natanggap is Canadian Tire. So, wow. Malaki yun, malaki. Oh. Yeah. Wait, why? Hindi ko siya natanggap because of manpower. Sayang, no? Kung susugal ako. Pero, sabi ko nga kung feel ko hindi talaga para sa akin, it either, dahil I will gonna fail at masisira lang yung ganda ng business ko if I will say yes, tapos hindi ko rin magagampanan yung responsibility. Bakit masyado bang demanding yung kontrata nila kaya parang natakot ka? Kasi malay mo, ito na yung inaantay mong break. Kailangan talaga ng full manpower kasi malaki kasi ang Canadian Tire Yeah, ang contract naman kasi, the contract will be 6 digits. Grabe. Grabe. Yeah. Siguro si Gary... Wait, isang Canadian Tire lang. Isang store lang. Gary. Mo na naman kami. Yan, go. Yan. Ano yun? Yung 6 digit na yun is isang store lang yung lilinisan mo. Yeah, 6 digit. Bigyan mo na sa akin. Grabe, no? Gary, pupunta kami ni Rice, diyan muna kami titira ng ilang Pag kinausap ka uli ng Canadian Tire, magre-resign ako dun sa trabaho ko. Tayo na humawak. Oo. Hahawakan natin yung Canadian Tire. Oo. I think si Gary kasi is not yet, baka hindi pa niya napaplan out, hindi pa siya handang i-let go din yung full-time job niya sa Tolco. Parang ganun ba, Gary? No. Not there yes yet. po. Ayoko siyang i-let go kasi yung seniority ko is really good na dun Mataas sa yung seniority niya eh. Tapos, yung position ba is hindi talaga siya ganun kabigat. Then, Fetish ka lang, no? Fetish. Yeah. Kailangan mo ng partners. Yeah. Atig sa lahat po yung benefits. Oh. Gary, kailangan mo ng partners. Kailangan mo ng Spat Pinoy partners. Spat Pinoy cleaning partners. Honestly, di ba? Honestly, if you're thinking to make your business di ba, if you want to go, all the way, di ba? All in. Kung sa palagay mo parang may doubt ka na baka mahirapan ako, di ba? Maybe you need to... Nandito lang kami, Gary. Hindi, it's a 6-digit contract, right? 6 digit? And that's just the first. Could be just the yeah. And it's Canadian Tire, di ba? Yeah. Kasi, malay mo, yung isang Canadian Tire, okay, meron kaming, si Gary, okay siya magtrabaho, so why not i-hire niyo yung company ni Gary, di ba, sa isang store, then it's gonna be your second Canadian Tire. Grabe. Yeah. Di ba? Makalima ka, tapos kumuha ka lang ng mga tao, grabe. Makalima tayo, di ba? Oo, ito kami. Why do we need everyday job? In God's time. Magpapail na ba ako ng... Kaya ni Gary yan. I believe in him. Yeah, sa bagay. Magpapail na ba ako ng resignation? Grabe, di ba nakaka-believe? Yeah, oo, nakakaano yun na. Kumbaga, Canadian Tire, mga Dre, isa sa pinakamalaking, ano bang tawag sa Canadian Tire? Auto shop, auto parts. Hardware, ganun. Auto parts, halo-halo hardware. din ang tinda dun eh. Halo-halo, may halaman. Paano yung Gary? Sa 100,000, paano? Parang ikaw na yata magsusupply ng mga cleaning agent nun cleaning materials Opo. Parang parang Hindi. Rice, bibili na ng Samboni, kailangan yan. May Samboni ka na. Oo, kailangan niya na yun. Yeah. Oo, may Samboni I think so. yan. Okay, we'll wait for him again. Kasi malaki yung Canadian Tire eh. Pero I think madali lang linisin yun kasi sa gabi ka lang maglilinis eh. Oo, madali lang yung linisin. Sahig lang yun, tsaka CR. Oo. Pero po ba, in next time po, baka po, para kasi yun din ang
yun na rin naman po yung gusto ko rin pong parang in the future na tahakin. Parang so, pwede ka namin samahan sa future na yan. Pag-usapan natin yung future natin. Parang gusto kong tumira sa William. Parang gusto kong tumira sa Williams Lake. Sir, hindi kasi. Nga, kumusta pala yung cost of living diyan, Gary? Okay ba diyan? Parang same din po sa iba na lahat nagsisitaasan. Ganun po. Pero ang maganda po kasi rito, wala po kaming malls. Kumbaga, ang meron lang kami dito, Walmart, Canadian Tire, wholesale, at Winners, kung saan yun lang din naman yung usually pinupuntahan namin. Kasi dito sa lugar namin, more on outdoors. Kumbaga, more on hiking, hunting, fishing, biking, walking, ganun po yung mga parang outdoor. Parang retirement place na yung lugar niya. Ayun, parang ganun po, marami mga nagre-retire dito. Retirement. Parang gusto kong gumawa ng trailing company. Nainis ako. Kayang-kaya mo yan. Yeah, si Gary, citizens na pala sila, ha? Ayun, Yeah. Yung misis mo sa nagtatrabaho. Ano yung Gar? Sige. Hello po. Sige. Si Mrs. po naka-maternity ngayon sa McDonald's pa rin po. Pero it depends to her kung babalik po siya ng McDonald's or tutulungan niya na po ako dito sa business namin. Yan. Yun, I think kailangan niyan mag-ano. Nakikita ko future nito ni Gary. Sa susunod may ari na to ng McDonald's. Feeling ko lang. Nadala niya na si mami niya. Nadala niya na si mami, naka-visit na. Paano? May nag-recommend ba sa'yo, Gary, sa Canadian Tire, kaya kinonta ka nila, parang ganon? Na-inspire sa'yo si Rice, Gary. Hindi kasi. Meron. Lahat po ng kliyente ko through recommendation. Ganun lang talaga. Okay. Ganun lang. Wala akong ginawang marketing. Wala rin akong kumbaga, nirecommend from church, nirecommend ako from clinic. From clinic, nirecommend ako from tax office, from word tax of mouth office, lang, no? na-recommend ako from gymnastic. Tapos, from gymnastic, na-recommend ako sa Canadian Tire. Rice, hanapin mo yung gymnastics. Yun. Hindi, magaling nga, ibig sabihin yung gymnastic na yun, kung yun yung nag-recommend sa kanya, baka doon nag-ano yung manager ng Canadian Tire. Siguro nag-gym doon, gaganong-ganon doon. Hindi, magaling, no? Yeah, may kilala po siya doon sa management na na-recommend po ako. And I think that's the advantage maybe of Williams Lake kasi hindi pa ganun kadami. Hindi kasing rami yung tao. May potential yung negosyo. Yung word of mouth is really helpful in smaller communities, referrals. You get higher good referrals kapag smaller communities also. Di ba, Gary? Maybe that's one advantage. Alam niyo po, may share ko lang po, after po Ma'am Ina after Ma'am Ina ng interview niyo po sa akin, maraming nag-message sa akin across Canada about sa cleaning. Tungkol saan, Gary? Pa-franchise? Maraming nag-message sa akin, people around Canada, mga Pinoy, nag-a-ask about sa cleaning, and I'm very grateful na tulungan ko sila. Talaga? That's nice, yeah. Do their own business. Do their own business. Wow. Nako, Gary, ito ka na naman, no? Ang galing. Gary, Galing, di ba? Oo, galing. Kaya susunod magkakaroon ng Spot Pinoy Cleaning Services. Abangan niyo yan. Okay. Ang galing naman, Gary. I'm so happy to hear that. Oh, that's nice, yeah. Nakakatuwa po. Nakakatuwa. Natutuwa. Parang, yun siguro yung naging outcome ng interview para at least may share ko rin yung own experience ko bago ko nakarating dito. Correct. Ito na. Tinan mo, mag-1 hour na tayo. Sige, so, Gary, ang laki na nung difference nung life ni Gary. Imagine from grabe. The challenged area. Sa Pilipinas, di ba? Naging boy. 3 beses na reject, and now, diba? Ang nakakatuwa, i-friend nyo si Gary sa Facebook kayong dalawa, makita mo, he's so grateful, yung mga small things he enjoys in Canada, diba? Yung mga nabibigay niya sa mga anak niya ngayon.
tingnan mo, ito siya yung misis niya before. Oo. Okay. Yun, Ito no? ngayon, no? Ang ganda. Laki na ng family. Si Hindi na kailangan magtrabaho ng asawa mo, Gary. Pwede na nga yan. Maganda talaga dyan. Yung palaguin na lang nilang dalawa yung business, no? Si Mrs. doon na mag-focus, no? Kaya, baka kailangan mo na magkaroon ng isang tao muna, di ba? Para, maluwag ka sa paghaharap ng kliyente. O kaya, kailangan mo ng partners, Pinoy partner, parang Gary Inc. G4 Inc. na yan. Liliparin kita, Gary. Sabi ni Gary, obviously, kung siya ay nagpatuloy pa rin sa McDonald's, sabihin mo nang minalas pa rin dun sa, hindi pa rin naging successful dun sa ika-4, di ba? What could have been? Tutuloy exactly. Tutuloy ka pa sa pang-5? Kung nyari, sumablay ka doon sa pang-4, tutuloy ka ba doon sa pang-5 try? Po, tutuloy. Kasi, syempre, di ba, parang, gusto ko talagang mabago yung buhay namin dati. And parang ang option ko lang, mag-abroad. Parang ganon. Yan lang. Kahit sampayan, basta makaalis lang ba ako ng Pilipinas. Kumbaga, i-try ko lang ba yung luck ko. Kahit ayaw ng asawa ko dati, parang sinasabi niya lang na okay naman tayo. Ako hindi ako okay . Parang sinasabi niya lang, sige, i-try mo. Kung hindi ka na hindi mag-work, bumalik ka na lang. Okay lang. Para kanya, kung ano yung buhay namin, masaya lang siya, basta sama-sama kami. Ako hindi ambisyoso kasi kumbaga, marami pa akong pwedeng i-offer. Sabi ko sa kanya. And kahit nung nag-girlfriend pa lang siya, paulit-ulit kong sinasabi na, alam mo, gusto talaga kita mabigyan ng magandang buhay kasama yung mga anak natin. Yan. Diba? Yun yung lesson talaga dyan, na huwag kang susuko, no? Kahit anong rejection, ilang pagsubok, wag kang susuko sa pangarap mo, no? Balikan natin. Hard work at perseverance, no, mga dre, no? Imagine, did you ever think at this time, Gary, na yung bahay mo ngayon, magiging kung ano yung bahay mo ngayon, di ba? Yes po. Hanggang ngayon nga po parang parang until now, like kaming mag-asawa talaga na share ba ng thoughts namin. Kasi until now, hindi pa rin naman kami makapaniwala kasi yung place namin kung saan yung bahay namin, pinupuntahan lang namin to during Halloween kasi maraming nagbibigay ng mga candy sa mga bata during Halloween . We never know na every day, papasukin na namin siya at dito na nakatira. Diba? Kasi parang lang pala, until now, hindi pa siya nag-sink in talaga. Parang sa nabago dun sa buhay namin, hindi pa siya nag-sink in. Kasi, di ba, ang nararamdaman mo lang talaga, yung pagod mo, yung sacrifices mo, tapos, maano mo lang siya, ma-appreciate mo lang siya, pag once na nag-look forward ka, kumbaga kung titignan mo kung ano ka dati ngayon, then ma-appreciate mo na, ang laki na pala ng tinakbo ng buhay namin dito sa Canada. Yeah. Parang ganun po. Yan, Ang galing. Congrats, Gary, ha? Gary, alam mo naman kung paano kami kontakin, ha? Saludo ako sa Gary, pero huwag mo kami kakalimutan kontakin talaga. Hawakan natin yung Canadian Tire. Pati winners. Hawakan na yung winners. Ay, nako. Ayan, thank you. Napakahusay. What a nice story. Diba? Hard work lang, no? Kaya sabi ko nga ako, you can never go wrong kung masipag ka, diba? At saka yung perseverance mo na, basta ginagawa mo yung tama, diba? Correct. Opportunity will open up, mga dre, no? Huwag susuko sa pangarap. Huwag susuko sa pangarap. Okay. Thanks so much. Thank you. Grabe, nakakatuwa. Hi, amazing. Thank you so much. Maraming salamat din po. Ayan. Diyan po nagtatapos ang episode 30 ng Spot Pinoy. Yan, mga dre, no? Si Rice mukhang mag-register na to siguro. Ayan, no? Si Gary po, yung business partner namin. Ng Spot Pinoy. Okay, thanks, Gary. Thank you. Okay, bye, guys. Ingat.
Subscribe now.